You're listening to Puma Podcast. Wala kayong karapatang maging unethical, wala kayong papangalagaang korporasyon, wala kayong papangalagaang pulitiko, et cetera. Papangalagaan niyo ay integrity mismo ng profession. When it comes to getting the news, we all have our preferred medium. There's live updates on X and Facebook, behind the scenes clips on TikTok, and Reels on Instagram. Before, families gather around the TV for the nightly broadcast. Some listen to the radio while driving home, and those who can afford a leisurely breakfast skim through the headlines on newspapers or news sites. But there is more to the media than these platforms. Across the country, community journalists have an important job to cover what's happening in the grassroots when no one else can or wants to. I'm Paul Nicolas Soriano, and you're listening to Teka Teka. Today I speak with Avon Ang, a community journalist from Altermedia, about the realities they face on the field and why they persist despite them. Right, this episode is important to us because just a few days ago, we commemorated World Press Freedom Day. That was May 3rd, an event we would love to celebrate and be happy about, actually. But especially in recent years, it has always been marked with calls for justice and accountability. And today, we would like to focus on one important part of this industry that is often overlooked and misunderstood. In fact, minsan nga hindi pa talaga alam kung ano ang ibig sabihin nito, no? And that is all about community journalists and community journalism. At makakwentuhan natin ngayon sa episode na ito is a community journalist herself and a fellow media freedom advocate. No? Lagi po kami nakikita nito. Hello and welcome, Avon. Hi Paul, hi to all the listeners. Gandang araw. Ako si Avon ang National Coordinator ng, Alter Media Network. So, I've been a journalist for more than, 8 years, and we've been producing stories with Alter Media on land and environment issues, sovereignty, workers' rights, women and gender, and other human rights issues. So, minsan may culture and arts din, pero sa dami ng nangyayari, bihira namin magawa sa Alter Media, but of course we strive on doing those kinds of stories also. I think madalas nating marinig pero when it comes to role at yung actual no na ginagawa ng isang community journalist, how would you say it differs mula doon sa kinagisnan at na mas kilala natin no sa mga news programs, sa free TV, sa nabasa natin sa dyaryo before, naririnig natin sa radyo? Siguro yung community journalism itself, puwede natin siyang ano, maturing na parang hyperlocal, journalism kasi yung tutok talaga ng reporting, nandun talaga sa kasulok-sulukan ng mga communities ng bansa. Um, pero siguro sa part namin as an alternative, media, network, yung gusto ko lang din parang dagdagan na yung brand of, journalism ng Alter Media, ah, yung unreported and underreported usually na mga stories yung gusto natin i-highlight. Kasi totoo naman na very limited yung, resources, yung reach ng, ganitong klaseng, journalism lalo na ng mga nasa communities. So, gusto nating ibigay yung effort na yun para ma-highlight itong talagang mga kailangang marinig, ah, mula dun sa margins. So, isa pa dun siguro dun sa ginagawa namin sa alternative media o yung pagtingin namin sa, community journalism ay literal na bumubuo ka ng community, 'no? Kasi we know that, people can tell their stories, eh. So, as much as possible shine-share din natin yung capacity natin as journalist and tools so they can verify and later on sila rin ay gawa nung makapag-report nung ano yung totoong nangyayari sa kanilang, community, sa kanilang, mga lugar, sa kanilang, um, workplace, kung saan man sila matatagpuan. Nabanggit mo kanina na ito ay mga kasamahan sa media, mga mamamahayag, mula sa iba't ibang ano, outlets din 'no, at iba't ibang medium 'no. Some of them recording and producing videos, some of them writing on newspapers and online
news websites at sila ay kadikit ng mga communities and reporting from straight from grassroots communities. No one might really ask, so paano sila nabubuhay? Paano sila kumikita? Sa sa ang ginagawa natin 'no, sa Altermedia Network, definitely yung National Secretariat, tina-try niyang mag-support doon sa mga stories 'no, through partnerships with like-minded organizations, funding, et cetera. Pero ang mahusay na experiences ng ating mga kasamahan sa region, sa mga probinsya, yung community mismo, yung bumubuhay sa kanila. Di babalik ko ulit kay RJ sa Candoni, 'di ba, parang yung mismong community na yun makikita mo yung ngayon naglalabasan yung, statement ng mga farmers sa communities kung paano siya, nakisalamuha, paano siya naging bahagi din ng community. So, yun ang bumubuhay din sa karamihan sa ating mga, kasamahang nasa community. Dun sila kumakain, dun sila natutulog, kung minsan, sumasama sila sa production. Ang RJ na tinutukoy ni Avon ay si RJ Nicole Ledesma, isang community journalist at editor ng Paghimutad Negros. Isa siya sa mga namatay sa isang military operation noong April 19 sa Toboso, Negros Occidental. Personally, I would also like to extend yung pakikiramay. No? A big reason why we also would like to do this, no, is to shed light on what happened and the value of what our fellow community journalists do. So tama bang i-assume na absent ang any potential conflict of interest and ano yan, corporate interest na makaapekto rin doon sa mga reports, no? Kasi that's a fact, no, that we know about mainstream media. This is a business, no? Dahil ito ay mga korporasyon pa rin, no? At maraming beses nakikita natin sa mga balita rin, no, na ah, meron ding mga interes na mapoprotektahan at mapoprotektahan dahil sa kung paano tumatakbo ang isang corporate media organization. Oo, wala, wala talaga. And I think I doubt kung may lalapit din sa'min kasi, obvious naman sa reports namin biggest yung mga pinakamalalaking corporations ang ginagawa namin ng report. Nilinaw nilinaw ito doon sa aming orientation 'no, nung nabuo yung Altermedia Network na talagang sabi nga ni Dean Luis Teodoro, founding chairperson ng Altermedia, "Wala kayong karapatang maging unethical kasi um, wala kayong papangalagaang korporasyon, wala kayong papangalagaang pulitiko, et cetera. Ang papangalagaan niyo ay integrity mismo ng profession." Si Luis Teodoro, isang batikang mamamahayag, martial law survivor at nagsilbi rin bilang dekano ng UP College of Mass Communication. Kinikilala ng maraming mamamahayag bilang guro at tagapamandila ng periodismong nakaugat sa interes ng publiko. Yumao siya noong March 2023. Yun yung, siguro nagtutulak din talaga, that despite na kawalan nung, resources, totoo naman siyang, problema pero the same time, yun din yung nagbibigay ng, um, capacity sa aming network to report on hardest, issues 'no, pinaka-hardest hitting issues na puwede naming, magawan ng stories. If you could recall some specific issues, for example, na hindi natin nakita, napanood, no, sa social media or sa ah, mainstream media, pero napaka-importanting issue na nakakaapekto doon sa specific locality na nagawang iparating sa publiko sa pamamagitan ng lente ng community journalism. Yung Hacienda Tinang sa Concepcion, Tarlac, these are, land reform beneficiaries 'no, for 3 decades pinaglalaban nila yung lupa nila hanggang sa sinubukan nilang bungkalin yung kanilang lupa. But then again, nag-deploy ng, ah, pulis doon sa site
'no, ng pinagbubungkalan, ng kanilang collective na pagsasaka yun, eh, yung bungkalan. Pinaghuli yung even yung advocates et cetera. Meron ding mga, media practitioners, campus journalist na nandoon at inaresto. Actually kami lang yata yung nandun, plus yung mga campus journalist. So, nagkaroon din siya ng, ah, nagkaroon ng discourse 'no, on a national scale. Ah, Pinuntahan na rin siya 'no ng iba pang mga media organization. Nagkaroon na din ng tuloy-tuloy na pagre-report sa sunod-sunod na mga activities and struggles nila, even, legal or kahit yung mga protest nila, even yung harassment na nangyayari sa kanila. Nagkaroon din ng ano, na-expedite somehow yung pag-claim nila dun sa kanilang lupa. Na-install na sila doon sa kanilang lupa. Mas recent pa siguro yung Lupax, del Norte, yung mining ng isang British-owned company sa Dupax. So, talagang pinursue namin yung story, hanggang dun sa pag pagtatayo nila ng barikada, pagwasak ng barikada, pagkaaresto, hanggang sa suspension. Medyo siyempre, tinitignan namin na, at ng community na victory yung suspension, eh. Share ko na lang din yung napakaraming istorya na sila RJ yung nakapagpalabas. Number one yung, oil plantation sa Candoni, Negros. Um, Maraming mga indigenous peoples yung pinalayas at pinapalayas doon sa kanilang lupa. Struggle dun sa pagitan ng CLOA beneficiaries 'no, mga benepisyaryo ng DAR para sa kanila na yung lupa, pero tatayuan pala later on ng solar, farms 'no. So, itong yung discourse din natin ngayon lalo na sa oil crisis, gusto natin ng renewable energy, mag-transition, pero ganito yung mukha niya sa communities. Another community journalist, Frenchie Cumpio, has been in jail for more than 6 years now for terrorism financing. Press freedom groups have long denounced this as trumped up charges. She also reported on issues affecting the grassroots communities in Eastern Visayas. So, siguro kung kay Frenchie May yung, militarization sa Northern Samar, 'tong mga neglected communities na 'to na kadalasan ay, parang nagiging normal na may, militar, na militarized na, um, hanggang sa parang meron ng de facto martial law na hindi nailalabas kasi nga mahirap siyang ma-access, eh. So, once na nakakapunta or nakakapag-report yung ating mga correspondents sa communities, din natin siyang ayun mailabas, para makita yung ano yung patterns, ano yung kasi, hindi lang siya dito sa mga communities na 'to na nangyayari. Gaano kadelikado na inaatake yung mga community journalists or sa ngayon, no, sa conversation natin, ay mga mamamahayag na talagang nagbabalita diretso mula sa iba't ibang komunidad na may iba't ibang karanasan. Napakadelikado nung sitwasyon at mas matindi yung epekto niya 'pag ganito na yung ginawa, inatake, kinulong, pinatay. Magkakaroon talaga siya ng domino effect hanggang, 'di ba, wala ng gustong magsalita at yun yung ayaw nating mangyari. Kasi ang pamamahayag na gusto natin ay para may magbago kasi 'di ba parang sabi nga ni Dean Lewis, kung di ka nagsusulat para may magbago sa sitwasyon ng sinusulat mo, bakit ka pa nagsusulat? At stake dito ay yung truth at yung capacity ng mga tao to act. Ano yung mga, risks na kaakibat, nito, lalo na pagdating sa mga tipo ng issues na kanilang kino-cover? Definitely, sabihin natin yung buhay talaga, yung life, yung security, yung safety ng mga journalist natin sa communities. Wala namang ibang casualty kapag inaatake yung journalist kundi yung truth, eh. So, doon din manggagaling yung, iba pang
puwedeng malabag na karapatan ng tao, 'di ba? Public's right to information, freedom of speech, et cetera. Definitely yung, nananalo doon sa gano'ng, sitwasyon nasa kapangyarihan naman yung ating binabantayan, 'di ba, yung powers. So, pangalawa siguro dun sa additional risk din, um, sa ganitong klaseng reporting bukod sa journalist, siyempre yung communities. Um, Kasi yung mga community journalist katulad nila Frenchie, nila RJ, o namin 'no, aalis yan dun sa community, eh, pero ang maiiwan yung community members. Kaya nga yun din bahagi ng advocacy din namin, yung ma-equip na din sila mismo kung paano ikukuwento yung istorya nila at paano din pangalagaan yung safety nila. Sa totoo lang po ano, napakahirap din niyang timbangin kasi ire-report mo ba, kaya ba ng community na saluhin yung kumbaga yung ganti nung mga nasa kapangyarihan kapag lumabas siya. So meron talagang, challenge pero sa experiences naman namin, tumatapang yung journalist kasi matapang yung communities. So dahil kaya nilang nakita nila yung halaga din nung, ginagawa natin, nakita nila yung, kaya din pala nilang gawin yung ginagawa natin. So nandun din yung more than yung reporting, more than yung, stories, yung solidarity din with those communities. Yung siguro nagle-lessen doon sa risks at eventually kayang, mabago 'no, yung situation or at least mag-ease yung kanilang mga, hinaharap na struggles doon sa community. The things you mentioned ay struggles and violation of their rights, no? At isang malaking pagkakapareho sa kaso ni Frenchie May Cumpio at ni RJ Ledesma ay yung pagpaparatang na sila ay mga miyembro ng NPA, sympathizers ng NPA. In fact, 'di ba si Frenchie May Cumpio ang kaso pa nga niya ay financing terrorism, which is Yes. allegedly funding rebellion, no? Um, Bakit laging nasa receiving end ng red tagging ang mga community journalists at ano yung pinakamalaking impact nito, no? Ako tingin ko ito yung madaling excuse, eh, 'di ba parang hindi na natin pag-usapan kung ano yung nire-report nilang issues, i-red tag na lang natin sila para okey may dahilan na sila para sampahan ng kaso and i-threaten, 'di ba, intimidate. Um, Kaya yung pag-iwas din dun sa totoong sitwasyon, parang ginagamit talaga siya ng, state para i 'di ba, ibahin yung usapan. At yung isa pa ngang sigurong mahirap dito, yun nga binanggit mo kanina effect niya sa families 'no, security and safety ng families. Ang dami na rin nating na record na ano, pang-i-intimidate ng military mismo sa families ng, mga journalist sa iba't ibang mga region. So, meron talaga siyang, chilling effect. Pero at the same time, tumataas din yung capacity ng, mga journalist na paano paano sila magre-respond sa ganitong mga klaseng, attacks. Kapag nagpatuloy siya siyempre, yun nga, yung worst case scenario na, um, ayaw nating mangyari na pinapatay yung mga mamamahayan, nangyayari na siya. Kahit na sabihin nating, um, protected ang constitution et cetera, ang free press pero, sa realidad natin dito sa Pilipinas or even siguro sa iba pang mga bansa, talagang tina-target talaga tayo. We have seen records from various human rights organizations. In fact, even certain government offices like Commission on Human Rights, they have records of red tagging, not just targeting journalists, but we have seen human rights workers, human rights defenders, lawyers, kahit nga artista
ay napaparatangang sympathizer, miyembro ng NPA 'no, um, what do you make of this 'no? When journalists along with dissenters, activists ay parang nasa isang kahon lang na lahat ito ay, ah, kontra Hmm. gobyerno, lahat ito ay kalaban ng gobyerno at lahat ito ay konektado sa mga rebeldeng grupo. May nakalimutan ka, Paul. Si Irene Khan, Red Tag, the UN Special Rapporteur, 'di ba? So, um, yung yung generally yung paglalabas ng katotohanan, even naman yung mga, human rights defenders, yung peasant, rights advocates, yung youth and students, yung kumbaga yung isang bumubuo doon sa advokasya nila ay at natin bilang mga journalist ay malabas yung katotohanan at eventually ay mabago siya, 'no, mabago yung sitwasyon, mabago yung kahirapan, mawala yung, repression et cetera. At sa madaling sabi yun yung gustong kontrolin ng, gumagawa 'no ng pag-violate sa rights, pagre-red tag, pagle-label sa atin, um, hindi kumbaga, ah, kahit yung pagkokontrol doon sa narrative, yung pagta-try na makontrol yung narrative even dito sa nangyari kay RJ, na grabe yung kitang-kita mo yung parang pinakawalang bots, pinakawalang disinformation, ah, schemes 'no, sa social media et cetera. Talagang lahat ng pages na magre-report tungkol dito either pabor sa military o hindi ay merong wave ng, comments and et cetera na talagang ang objective ay, lalo pang dagdagan yung ganitong narrative ng military, lalo pang datungan yung narrative ng military na, mga NPA yan, ganito, ganyan 'no. Hanggang sa nawawala na nga yung pagiging tao, eh, 'di ba, yung basic decency. Talagang, um, ang end goal niya talaga ay tumigil kayo sa ginagawa niyo, whatever that is. Tigilan yung pagre-report mo, tigilan yung paglaban mo sa landlords or pag-expose mo ng human rights violations. Ultimate goal naman nila ay matakot ka, tumigil ka. Pero sa nakita naman natin sa haba naman ng kasaysayan ng journalism sa Pilipinas, 'di ba? Nakita na natin na hindi naman talaga siya tumitigil. Hindi tumitigil yung resistance kasi hindi naman tumitigil din yung kabilang banda, yung oppression or repression, ng mga nasa kapangyarihan. Yung mga ano ba 'to, popular false narratives 'no na, ipinapakalat sabi mo nga kanina, very alarming yung biglang paglabas nung mga, at pagbuhos nung comments, saying almost the same thing. Journalist pala 'yan, eh, bakit siya nandun sa bundok? Na ibinato rin doon sa isang, student activist na nadamay doon sa, operations 'no, na si Elisa Alano na estudyante pala, bakit siya nasa community, bakit siya nandoon, kung saan, ah, nag-launch ng military operations. Your response to that? Mabilis na sagot, bakit hindi sila pupunta dun? Una, we should be free wherever we want to go, 'di ba? Kasi demokrasya naman tayo, supposedly, pangalagaan yung ating karapatan. Pero to answer yung bakit kailangan pumunta yung mga journalist to be, physically present sa mga ganitong klaseng lugar. Para sa akin hindi mapapalitan ng technology yung senses, eh, at pakiramdam ng isang journalist. At mas madalas pa kaysa hindi, kaya nga sila nandun at kailangan yung tinatawag naming immersion reporting ay dahil nga wala siya sa internet. Um, Personally ako, madalas sinasabi ko mas marami pa akong na-unlearn doon sa aking mga prejudice
'no, bilang lumaki sa kahit papaanong very comfortable na pamumuhay sa mga pagpunta ko sa community. So, ayun walang walang kapalit yung pagiging physically present natin sa community. Mas maraming, hindi kayang, ah, masabi ng 2 oras na interview, ah, kaysa dun sa natin dun ng ilang araw o ilang linggo or even months. Maraming gumagawa niyan, talagang naka-immerse sila dun sa community. Siguro um, to quote yung keynote ni Kenneth Guda, yung editor namin na si Ted Conover 'no, "Our brains are full of shorthand versions of other people." Um, and immersion reporting gives you access to the nuance that turns a stereotype into a real person. And, ah, yun yung nagpapahusay doon sa klase ng journalism na ginagawa ng, mga community journalist na yun, hindi lang yung tipong hindi lang natin iiyakan yung istorya 'pag na-publish na, pero mag-iisip ka ng way paano sila makikita in a bigger picture at makikita kung ano yung solutions din ng community. Ano nang balita sa mga kaso ni Frenchie May Cumpio na nakakulong pa rin hanggang ngayon at doon naman sa investigasyon, at fact-finding missions doon sa Tabosa 19 kung saan damay si RJ Ledesma? Right now si Frenchie ay nailipat sa correctional, institute for women dito sa Mandaluyong. Grabe yung, ano dito, injustice kasi hindi na nga dapat siya kinulong. Nanlayo pa siya sa kanyang pamilya, sa Tacloban. Kaya, ngayon nagre-ready kami with the lawyers, Altermedia bilang nag-a-act as paralegal and support group talaga ni Frenchie. Nag-ready kami for, the appeal sa higher court, sa Court of Appeals. Nakapagbigay na ng notice yung aming lawyers sa RTC na mag-a-appeal, so kailangan na nilang ibigay kay CA, Court of Appeals yung, hinihingi or yung needed na records ng case. So hopefully, makapag-file kami as soon as possible. Pero ang gusto nga sana namin nagsalita mismo yung Malacanang kasi kayang gawin ni Marcos Jr. na magpalaya 'no ng, isang, bilanggong pulitikal. Sa bahagi naman ni RJ, ngayon meron ng, announcement yung CHR na magkakaroon sila ng, ah, independent investigation pero yun ding mga human rights organizations, other CSOs, church groups at iba pang, independent organizations ay magla-launch din. Hopefully meron pa rin tayong makuha 'no, ng mga sagot from the fact-finding mission na gagawin. Finalizing pa ng details pero isa ito. Ah, nag-file na yung Altermedia 'no, sa CHR, information and of course naimbestigahan pa nila further dahil kailangan ng justice ni RJ. Kailangan may maging accountable dito. Hindi puwedeng maging isa lang siya ulit sa napakaraming mga media practitioners na hanggang ngayon wala pang hustisya. How would you describe the current press freedom situation in the Philippines? And what do we hope for when it comes to improving the situation of media and journalists in the Philippines? The media landscape in the Philippines is getting worse. Ah, Akala lang natin dahil hindi tayo minumura ng presidente, eh, mas madali yung sitwasyon. Pero I think sa record ng National Union of Journalists of the Philippines, pang-10th na sakaling, ma-record talaga yung, killing ni RJ, 10th siya. I think this is worse than the previous administration. Um
na-convict si Frenchie. So, nagpapakita talaga ng walang hindi nag hindi totoong naging better ang press freedom sa Pilipinas. At, ang nakakagalit pa nga dahil tahimik lang lagi 'no, yung presidente. Wala kang maririnig na any comment tungkol dito sa mga violations na ito. So, kahit na padilim ng padilim yung ganitong klaseng sitwasyon, um, yung yung klase naman ng, ah, klase o yung naging buhay nitong lalo na ni RJ, nakita namin yung, ah, mas marami yung na-inspire, mas marami siyang na-inspire hindi lang sa youth, ah, sa mga campus journalist o kahit mismo dun sa communities. Kasi sila mismo yung nagsasalita, eh. Inisip ko nga parang baka matakot sila, baka hindi sila magsalita, hindi sila magpa-interview. Pero hindi, sila mismo yung lalabas nung mga, experience nila 'no, with RJ kung paanong nagtrabaho si RJ as a journalist doon sa kanilang mga communities. So, yung hope siyempre ay mag-step up din tayo bilang mga journalist. Yung media community hopefully mas maging buo siya in, recognizing din na may tumitindi at lumalala yung sitwasyon natin and mas malaki yung pangangailangan para magsama-sama ipakita talaga yung solidarity. Hindi lang sa dahil sa pagkamatay ni RJ or dahil sa pagkakulong ni Frenchie. Pero yung kagustuhan talaga natin na, malabas 'no, yung mga katotohanang gustong itago ng mga nasa kapangyarihan at, mapabuti din talaga yung sitwasyon. Wala namang ibang magpu-push nun, eh, kung hindi tayong mga journalist. Ang pagpatay at paglilibing sa isang mamamahayag ay paglilibing din sa katotohanan. As attacks on journalists continue and communities are silenced, the question is no longer just whether the Philippines remains dangerous for the press, but what kind of society we become when stories from the margins are buried with the people who tell them. And when journalists are jailed, red-tagged, or killed, it is not only journalists who lose. Entire communities lose the chance to be heard. In remembering them and in defending community journalism, we defend something larger than the profession itself, the truth, the public's right to know, and the belief that even the most neglected stories deserve to be told. You've been listening to Teka Teka. Ako po si Paul Nicolas Soriano. This episode is produced by Trisha Aquino and audio edited by Jem Bunao. Subscribe to Teka Teka on Spotify or to Puma Podcast on YouTube. Thanks for listening.